After ng showbiz, you became one of the youngest politician. Ang istorya na noon, simple naman. Nagdadrive ako, nakakita ako ng mga poster ng mga politiko. Okay ito bakit kaya hindi ako sumali? Sali ka. Then I went to Lito Atienza, tinanggap naman ako. Inisip ko, magkusyal muna. In fact, hindi ko alam ang trabaho na magiging kusyal. Pumasok ka sa politika nang wala kang naiintindihan. Eh, ang alam ko lang, yung Oh. pakiramdam ng tao kapag kumakalam ang sikmura niya. And I believe that is the job of the government to ease yung katayuan ng hirap ng buhay ng tao. Eh, yun ang alam kong gobyerno. Eh, kaso, yung kusyal pala mambabatas. Eto na! Oo nga. Oh, Diyos ko. Oo. No, na-realize ko, salamat sa mga taga-Tondo, talo lahat ang mga kasama ko, ako lang ang Lumusot nasulat ka. Oo. Pangilan ka? Pang-5 out of 6. High school finish ako, remember? Yeah. Hindi ako natapos ng kolehiyo. Ang nangyari, nakatikim na ako ng masasakit na salita. Galing. Eh, sa mga kasamahan din. Wala, artista, bobo yan. Pa-cute-cute lang yan. Those are the things that Yeah. you heard. Para sa akin, nung mga panahon na yon, they are just telling to you their opinion. Yes, that's why I didn't take it against them. Yes. But it's hurtful. Human being pa rin ako. Correct, correct. Kumukurot sa puso yun. But I want them to stop. What did you do? Bumalik ako sa eskwela. I went to UP and they accommodated me. Then a few weeks of executive program. Una, local legislation. Yes. Nung natapos yun, balik ako ulit sa UP, local finance. Yes. Then, former Vice Mayor Danny Lacuna, sabi niya, tapusin mo na ang kolehiyo mo. Aral ako, tapos ko kolehiyo ko. Tapos after ng kolehiyo, graduate ako. Saan ka graduate ng college yun? IAIN, International Academy of Management and Economics. Then, I went to law school. I got accepted in Arellano School of Law. Yes. Then, I got elected as Vice Mayor while studying law. Salamat sa mga taga-Maynila. I'm a type of person that will not take it sitting down. I always go around. Ayoko naman pagkaitan yung tao ng oras sa paglilingkod para lang sa sarili kong kapakanan. Yes. Through the years, nabalitaan ko na nag-offer na bigla, it's a new form, knowledge sharing by JFK School of Government in Harvard University. Sabi ko, kahit masama-sama pa English ko, nag-apply ako online. I was asked to come up with 500 words of essay. Eh, naka-12 na ako, katulong ko pa ESME ko. Sinubmit ko, sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Fortunately, after a few weeks, I received a letter. Got accepted Saan? sa JFK School of Government sa Harvard University to take up executive program. After that, sabi, ano ba pinakamalaking school sa buong mundo? Pinakasikat. Sabi lang, Oxford Oxford, University. yes. O di, punta rin ako sa Oxford, nag-apply ako. Tinira mo rin? Approve ako. Nakarating din ako doon. Then I went back to Harvard Tapos ka ng 2 beses sa Harvard ng... executive programs. Tapos ka rin sa Oxford ng executive program. Yes. Paano maging kagaya mo? Kung gusto mo ng growth, acquire additional knowledge. Yun. One of the most practical way for you to become resourceful is to acquire knowledge. Of course. Why deprive yourself of learning? Ito yung tanong ko sa'yo. Diploma o diskarte? With or without diploma, kailangan madiskarte ka. Your ability to distinguish a situation in front of you Yes. and your situation deep within. Ano ba ang pangarap ko sa buhay? Ay, makaangat-angat naman. Good. Oo. Ano ba yung angat na level na gusto mo? So, importante na meron kang goal. Matanong ko, ano ang pinakamahalagang parte ng barko? Okay. Ang pinakamahalagang parte ng barko? Timon. Tingnan mo ha, may utak ka. O yung makina ng barko. Malusog ka. O yung katawan ng barko. Ayos. Marami kang pwedeng magawa. Pero ang barko, kapag walang timon, Walang direksyon. kahit gaano kalakas ang makina niyan, walang direksyon niyan. Walang uuwian. Walang pupunta. And goal, this is the light of your journey. Yorme, maganda yung sinasabi mo eh. Kaso nga lang, hindi naman totoo. Pangarap, nagkakatotoo. Pangarap ko maging kapitan ng barko. But God intervened. Akalain mo maging kapitan pala ako ng Maynila. Hayaan mong ang Diyos ang maglagay sa'yo kung saan mo gustong... Oh, basta, wag ka naman aasa na sa Diyos lamang ang lahat ang gagawin. Busy rin si Jesus. Marami rin tinutulungan. Marami rin. So you have to help yourself. The reason why you are also a good leader, in spite of all of those challenges and hardships, you are still grateful. Kaya ka pinagpapala. As long as you breathe, as long as you aspire, as long as you hope, as long as you believe, you must continue. I noticed it. You are a big fan of Lee Kuan Yew. Oo, idol kayo. Yes, and- 100%. For the longest time, you are aspiring that Philippines could be the next Singapore. It can. Paano mo nasabi? Kung may nakikita kayong squatter sa Tondo, sa Maynila, sa Metro Manila, o sa mga bansa, mas malala ang squatter nila noong 1950s. But those things, today, not a single glimpse of the past is makikita mo sa Singapore. When Lee Kuan Yew addresses the minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs, bringing back dignity to every family, Yung mindset nila mababago. magbabago lahat yun. Bakit? Mag-achieve sila ng more. Exactly. Kasi natikman na nila, uy, sayang. Pagbubutihan ko na. Yes. Sabi ko nga lagi, hindi kayo kayang payamanin ng gobyerno. Pero ang gobyerno, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao.
yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay, kayang ma-execute yan nationwide. Yes, why not? Kasi you have to prioritize. Let's just say, limited ang resources mo. I'll focus it on a particular social problem. So that may natatapos naman tayo. The reason why it is so believable, it is because you have this prototype na nagawa ninyo for 3 years. Who would think that you can change a few thousand family with pandemic na sila ngayon umulat bumagyo, may mamauwian silang disenteng pamamahay. Hindi decent yun, Yorme. Magandang pamamahay. Ako mahappy na ako pag tinawag ko Ang ganda ng mga labi ng mga pabahay ninyo eh. Ilan ang vertical housing ang Maynila? 3 natapos under my watch. Ngayon tinatapos under Ate Hani's watch, yung 3 pa. Taga Maynila naman ako, pwede ba ako mag-avail dyan? Yes, any John Doe's and Mary na walang sariling bahay, hinahayaan ko sumulat sa pamahalaan. Lalaad nila yung kwento nila na gusto nilang magkabahay kasi matagal na sila namumupahan. Then, kapag sila kumpirmado ayon sa kanilang kwento at sitwasyon na they deserve to have and avail the program, inilalagay ko sila sa raffle. Nakukuha ko yung gusto nyo mangyari, Yorme. Pag naitira mo sa maayos na bahay yan, magkakaroon sila ngayon ng sense of worthiness, Dignidad. dignidad sa buhay. Value. Yung value na yun, nagkakaroon ng positive feelings, and yung positive feelings, nagkakaroon sila ng positive outcome sa buhay. Nagiging mas masipag sila, mas productive sila, mas gagalingan nila sa buhay. And then, ang pinaka-output talaga niyan, yung mga susunod na generation talaga nila, is magiging maayos na ang mindset. In Singapore, you pay, you own. But in our case, isa kasi sa inireklamo ng mga taxpayer, kapag nabibigyan na natin ng pamamahay, ibinebenta ulit, so babalik ulit sa kalsada, nagiging professional na. So what I did, every beneficiary should pay 2,000 pesos a month. But no ownership. Nobody can sell. But walang magpapalahe sa'yo. Kaapu-apuhan mo, magagamit yung unit. Meron nagre-reklamo. Ba't may bayad? 2,000. Sagot ko, kung makalaklak ka nga ng gin Ang upahan sa ibang squatter, Yorme, 3,500. 3,500, oo. Bed space lang yun. Oo. Sabi ko sa kanila, I don't want you to end up being spoon-fed. Kailangan naman maging responsable tayo. Correct. Sa totoo, hindi po ako naniniwala na ang gobyerno ay dapat kumita. Ang gobyerno po ay dapat gumastos. Yan po ang paniwala ko. I may be wrong. Kasi ang pera na kinikita ng gobyerno dapat ibinabalik din through services. So hindi kami para magnegosyo. That's why I asked for the 2,000 pesos para maging responsable ang tao. Dahil doon sa batas na ginawa natin, after 5 years o after 10 years, let's just say ayaw mo na. Yes. Susoli ko sa iyo yung 2,000 pesos. Lahat ng binayad mo. Kasi uulad ka na eh. Ayaw mo na. Ibig sabihin, meron ka nang bibilihing bagong bahay. Sa isang taon, di 24 million. 24. Sa 10 taon, 240,000. 240,000. Oo, yan. Babalik ko siya. Technically, libre siya, Yorme. Exactly. But for the meantime, you pay 2,000. Tinuturuan lang kita ng bagong mindset. Mag-impok. Yes. Maging responsable. Yun talaga yung kailangan natin dito sa Pilipinas eh. Minsan kasi panay ang sisi natin sa gobyerno, ayaw natin ikilos ang katawan natin. Kailangan may kusang palo ka. Oo, may kusang palo tayo. Yung perang nalikom ay ini-invest ng gobyerno para kumita in a secured manner. Parang bangko ang style. Low probability of Yes. losing the principal. Yes. But maliit na interest. Yes. That interest can generate income that can sustain all the buildings. Na hindi ka nagagamit ng taxpayers' money. That's one. Two, dahil walang ownership, who owns the property? Gobyerno. Exactly. Yayaman ngayon ng gobyerno kasi nagka-asset. At tumataas ang value. Now, magiging bankable ngayon ng gobyerno. Exactly. Makapangungutang ngayon ng gobyerno. Dahil importante ang utang eh. Money spent Yes. today is better and more powerful than the same amount of money to be spent 5 years from now. Yes. Bulok na yun. Yes. By inflation. Maraming salamat, Yorme. Again, I would like to acknowledge and honor yung lahat ng nagawa mo sa bayan natin. Dahil sa liderato mo, umunlad ang buhay ng maraming kababayan. Maraming salamat. I'm happy to be of service.